Mga boss, welcome back sa aking YouTube channel. Amir Walid po, isang OFW at YouTuber dito sa Carian ng Saudi Arabia. Kamusta po kayo? Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Kahit man tayo ay dumaranas ng ganitong klase ng pagsubok sa pang-araw-araw, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, especially ang mga pamilya natin na naiwan sa Pilipinas. Okay? So mga boss, gumawa ako ng sit-down vlog ngayon dahil gusto kong magpaliwanag sa inyo kung ano nga ba yung pagbabago ngayon na nagaganap sa Saudi Arabia. Okay? Gusto ko pong magsalita sa ating lengguwahe dahil ita-transfer ko po sa ating lengguwahe ang ulat mismo sa Saudi Gazette, Saudi Press Agency at iba pang mga legit sources na nagbibigay ng tamang impormasyon. So, ginawa ko itong sit-down vlog na ito para makipag-usap sa inyo na parang kasama ko lang din kayo. Okay? So simulan natin. Ano nga ba ang pagbabago na ito na mangyayari sa Saudi Arabia itong darating na mga araw at darating na mga buwan? Okay? So pasimplihan lang natin mga boss, wag natin pahirapan ang ating mga sarili, pasimplihan lang natin ang pagpapaliwanag. Okay? So sa May 28, okay, inuulit ko, May 28 hanggang May 30, 2020, magkakaroon ng curfew. Okay, magkakaroon ng curfew na oras na magsisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Okay, alas 3 po ng hapon hanggang alas 6 ng umaga ang curfew time. Okay, sa buong kaharian ng Saudi Arabia except for Makkah. Okay, except for Makkah. Ang oras ng labas natin from May 28 ulit hanggang May 30, 2020 ay magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang curfew natin ay magsisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Ang oras naman ng labas ay from 6 a.m. or alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay May 28 at May 30, 2020. Except maliban po sa lugar ng Makkah. Matatandaan na ang Makkah ay ang may pinakamaraming kaso ng coronavirus sa buong kaharian ng Saudi Arabia. Okay, ano ang nakapaloob sa May 28 hanggang May 30? Mga boss, inuulit ko, ang mga impormasyon na ito na aking binabanggit sa inyo ay from Saudi Gazette, Saudi Press Agency. Ayan po, dito ko po kinuha at i-transfer po natin sa ating lengguwahe. Mga boss, ano po yung nakapaloob doon sa May 28 hanggang May 30, 2020? Okay, sa unang yugto, ito po yung first phase, no? Ang paggalaw sa loob at sa pagitan ng lahat ng mga rehiyon sa kaharian. Okay, kung nari magta-travel ka gamit ang iyong kotse ay papayagan ka. Okay, inuulit ko, kung ikaw ay magta-travel gamit ang iyong kotse, ikaw ay papayagan from 6 a.m. or mula 6 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. Inuulit ko, kung gamit ang iyong sasakyan at pupunta ka sa ibang lugar, papayagan ka from 6 a.m. ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maliban po sa Makkah, inuulit ko, maliban po sa Makkah, ang mga pang-ekonomiya at komersyal na aktibidad ay magpapatuloy. Yan po yung mga malls natin, mga ano pa ba? Mga wholesale, tapos mga retailers, shops, yung mga ganon, ay babalik sa normal. Ngunit meron pong mananatiling sarado po. Okay, ito po yung mga salon natin, mga barbershop, mga sports club, health club, ayan, yung mga entertainment center natin katulad na lang ng mga sinehan ay mananatiling sarado po. Inuulit ko, ang mga salon, barbershops, sports club, health clubs, entertainment center, kay tulad ng mga sinihan natin, ay mananatiling sarado po dahil po sa social distancing na issue. Okay, kasi hindi maiiwasan talaga sa mga commercial na ito na magtipon-tipon ang mga tao, no? May possibility na magkahawaan ang bawat isa. Kaya nga may pinapatupad na social distancing. So sa mga commercial na ito ay hindi muna papayagan. Ito po yung from May 28 hanggang May 30. Ngayon naman, pag-usapan natin yung May 31 hanggang June 20, 2020. Inuulit ko, pag-usapan natin mga boss ang May 31 hanggang June 20.
ang curfew na oras na natin ay magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Inuulit ko, alas 8 po ng gabi magsisimula ang curfew hanggang alas 6 po ng umaga. Kung sa May 28 at May 30 magsisimula ang curfew ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, sa May 31 at June 20 magsisimula ang curfew na oras from 8 o'clock ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At pwede tayong lumabas, pinapayagan tayong lumabas ng alas 6 ng umaga o magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ang mangyayari dyan mga boss, para mas madalian tayo, baliktad lang. Kung magsisimula ang curfew ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, ang labas mo ay alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung magsisimula ang curfew ng alas 8 ng gabi at magtatapos ito ng alas 6 ng umaga, ang oras ng labas natin ay alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon. Sa May 31 hanggang June 20, ang mga malls natin, wholesale at retail shop ay bukas po. Okay? Ang mga pagdarasal, okay, sa lahat ng moske sa kaharian ng Saudi Arabia, kasama po ang pagdarasal sa Biyernes, ito po yung Friday Mass and Prayers ng ating mga kapatid na Muslim, ay muling magbubukas or muling manunumbalik. Okay, except, okay, maliban ulit sa lugar ng Makkah kung saan may pinakamaraming kaso ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia. Sa May 31 din na ito hanggang June 20, babalik na po sa trabaho yung mga public and private sector companies. Tapos yung mga employees sa mga ministries, ayan, babalik po yan sa dati. At yung mga nag-uupisina po. Inuulit ko po, na babalik po sa kanilang mga trabaho ang mga public and private sectors. Kasama po yung mga employees o yung mga trabahante sa mga ministries, yung mga nag-uupisina po. Pero, ngunit may pero po ito. Kailangan po nilang panatilihin ang pag-iingat sa bawat isa. Kailangan meron ding social distancing na ipinapatupad. And at the same time, ay kailangan alam nila yung guidelines ng Ministry of Health when it comes to pag-iingat nga po sa bawat isa. Okay, yung panatilihin natin yung mask, panatilihin natin yung gloves, yung mga ganon. Dahil as of the moment po, ay meron pa po tayong kinakaharap na pandemya. Hindi pa po nagtatapos dito. Eto na, sa May 31 din hanggang June 20, ang domestic flights, okay, at yung mga iba't ibang transportasyon ay babalik po ulit sa dati. Inuulit ko, yung domestic flights po, at yung mga iba't ibang transportasyon, kunwari magta-travel ka by car, magta-travel ka by airplanes, ay babalik po sa dati. From May 31 hanggang June 20, hindi po kasama dito ang lugar ng Makkah. Okay, hindi nyo pwedeng puntahan, hindi rin sila pwedeng pumunta sa ibang lugar. And syempre, kailangan manatili din ang pag-iingat sa bawat isa. Kailangan panatilihin yung rules and regulations, panatilihin yung guidelines mula mismo sa Ministry of Health. Sa May 31 din na ito mga boss hanggang June 20, magbubukas po ulit ang mga restaurants at cafes. Okay? Magbubukas po ulit ang mga restaurants at cafes, and ang suspension pa rin sa social gatherings na lalagpas ng 50 katao katulad na lang ng mga kasal, burol, ay hindi pa rin pinapayagan. Higpit pa rin na hindi pinapayagan ng Saudi Arabia. Kasi nga po, ito ay magdadala ng transmission ng virus sa bawat isa. Kasi nga, hindi mapapanatili ang social distancing sa mga event na ganito. Mga boss, idagdag ko lang dun sa domestic flights para mas klaro. Pinahihintulutan ang mga eroplano na mapatakbo o magpatakbo sa mga domestic flights kung susunod sila or sumunod sila sa mga pag-iingat na hakbang na itinakda ng otoridad ng aviation, civil at ng Ministry of Health. Ito yung sinasabi kong guidelines, ano, mga boss, yung kanina. Ang pagsuspinde, ito na, ang pagsuspinde sa mga international na flights at umrah ay magpapatuloy na suspindido hanggang sa karagdagang paunawa. Ibig sabihin mga boss, hindi pa rin bumabalik sa dati ang international flights at pag-umrah. Malinaw po tayo dyan mga boss, domestic flights lang po ang allowed. Of course, maliban ito sa lugar ng Makkah kung saan maraming naitalang kaso ng COVID-19. Ito na ang inaabangan ng lahat at inaabangan ko rin. Sa ikatlong yugto, okay, yung third phase na magsisimula sa June 21. Inuulit ko, June 21, ang kaharian
ay babalik sa mga normal na kondisyon tulad ng bago pa ipatupad ang mga hakbang sa pag-lock or pag-lockdown, okay, dito nga sa coronavirus na issue, ano? So, ibig sabihin mga boss, sa June 21 ay maaaring bumalik sa normal ang lahat. Maaari na bumalik sa normal ang takbo. Bakit mga boss maaari? Dahil pwedeng magbago ng mga oras ngayon, minuto, araw, pwedeng magbago ang mga patakarang ito. Depende po sa sitwasyon na ikinakaharap natin or kakaharapin natin sa pang-araw-araw. Maaari pong magbago. Ito po ay isang paalala, no? Lalong-lalo na dun sa mga OFWs natin na nandito sa Saudi Arabia, na maaaring magbago ang desisyon ng Saudi Arabia depende po sa sitwasyon natin sa pang-araw-araw. Siyempre, tinitignan ng mga otoridad, lalong-lalo na ang Ministry of Health, yung pang-araw-araw na sitwasyon natin. Pwedeng bumalik sa normal sa June 21. Inuulit ko mga boss, June 21, maaaring bumalik na sa normal ang lahat sa kaharian ng Saudi Arabia. Ngunit, maaaring magbago ang mga desisyon na ito, yung mga implementasyon na ito, patakaran na ito, depende po sa kaharapin natin na sitwasyon sa pang-araw-araw. Ngayon mga boss, pag-usapan natin ang Makkah dahil marami rin sa mga OFWs or mga kababayan natin na nagtatrabaho or naninirahan sa lugar ng Makkah. Eto na. Sa Makkah, ang unang hakbang ay patutupad po sa pagitan ng May 31 hanggang June 20. Ito po yung first phase, okay? First phase po natin. Tapos yung pangalawang yugto ay magsisimula sa June 21. Inuulit ko, yung second phase po natin doon ay magsisimula sa June 21. Ang Biyernes na pagdarasal doon at lahat po ng pagdarasal na samahan ay patuloy na gaganapin sa Grand Mosque. Okay, sa Grand Mosque po. At dadaluhan lamang po ng mga imams at mga empleyado doon. Okay, inuulit ko, dadaluhan lamang po iyon ng mga imams at mga empleyado. So mga boss, unti-unti na nga nagbabago ang takbo ng curfew, oras ng paglabas, yung mga commercials, mga pagbubukas ng mga malls at mga restaurants, unti-unti na nga pong nagsisimula ang pagbabago dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Gayunpaman, pinalalahanan ang lahat ng mga individual, mamamayan ng Saudi Arabia, mapa-expats man yan o lokal, na mag-ingat pa rin dahil meron pa ring banta ng COVID-19 sa kaharian ng Saudi Arabia. Although isa ang Saudi Arabia sa may pinakamababang kaso sa buong mundo ng mga nagpositibo at may pinakamataas na kaso ng mga magaling na, kailangan pa rin nating mag-ingat at isa puso at isa isip ang guidelines ng Ministry of Health. Mga boss, dito ko na po tatapusin ang video na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana po ay naunawaan po ninyo ang aking mga ipinaliwanag. Sa mga hindi ko po nare-replyan sa mga comment section, sa mga Facebook page po, ako po ay humihingi sa inyo ng tawad dahil katulad ninyo, ako rin po ay isang OFW at nagtatrabaho rin po dito sa Saudi Arabia. May mga trabaho po ako na kailangan talagang unahin. Katulad ng paglilinis po dito, pag-aayos po ng pag-aayos po sa mga kwarto-kwarto, pagwawalis sa labas, sa pasyente ko po, utos doon, utos dito. Kaya sabi ko makapag-upload lang ako at maibigay ko lang yung impormasyon na legit at may source, tamang impormasyon, okay na ako. And susubukan ko po na mag-reply, ako po mismo, hindi po yung mga admins ako po mismo sa mga comments po kapag po ako ay may oras. Maraming salamat po lahat po ng mga nakakaintindi sa mga masugid natin na boss dyan na talaga namang puro positibo ang mga comments sa baba. Maraming salamat po. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil 99% po sa lahat ng subscribers natin ay marespeto, may takot sa Diyos at malawak ang pag-unawa sa kapwa at hindi nag-iisip ng negatibo sa kanyang kapwa. Muli, mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia, Amir Walid po. Peace! Stay home, stay safe. Maraming salamat po. Saudi Gazette, Saudi Press Agency, Arab News, Al Arabiya English, Al Jazeera, Minister of Interior, Ministry of Health, Polo, Philippine Embassy, Saudi Buzz Facebook page, Jawazat KSA, Saudi Airlines, at iba pang mga legit sources dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Ang mga legit sources na ito or news agency ay nagbibigay ng tamang impormasyon sa lahat ng kababayan or expats sa loob at labas ng kaharian ng Saudi Arabia.
Hindi lingid sa kalaman ng lahat ng ilan sa mga vloggers at YouTubers na nagbibigay ng tamang impormasyon dito sa Karya ng Saudi Arabia ay kumukuha sa mga legit sources na aking mga binanggit. Ang mga legit sources na ito or news agency lamang ang aming kinukuhanan para makapagbigay ng tamang impormasyon dahil natatakot po kami sa fake news. Ang pagbibigay ng maling impormasyon at maling balita sa publiko ay may karampatang parusa dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. Bawat isa sa mga vloggers dito sa Saudi Arabia na nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko ay may kanya-kanyang estilo kung paano kumuha ng legit na sources or legit na impormasyon sa mga news portal or news agency na aking binanggit. Ang hangarin ng bawat isa sa amin ay makapagbigay ng tamang impormasyon sa publiko, lalong-lalo na sa mga OFWs. Isang paalala po mula sa akin mga boss, hindi po magkapareho ang nakaw na content at fair use or may credit. Ang mga impormasyon at balita na aming binibigay sa publiko ay masusi naming inaalam bago namin itong sabihin sa aming mga vlogs. Makikita rin sa description sa baba ang mga legit sources na aming pinagkuhanan sa mga impormasyon na aming ibinibigay sa publiko. Ang mga legit sources or news agency or news portal na aking mga binanggit ay malaya nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. At wala pong masama kung amin itong ipagbibigay alam sa publiko sa ating lengguwahe. Muli, nirerespeto natin ang lahat ng komento sa vlog na ito at kailanman ay hindi namin aangkinin ang mga impormasyon na ito na galing sa amin.